Magtrabaho po kayo bilang Pangulo. Yan po sabi ni Coco Pimentel. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nakakatawa po, bahang-baha po ngayon sa Twitter. Ewan ko po sa iba, sa Facebook o at saka sa YouTube. Bahang-baha po yung pagmamalaki ng mga BBM Tambi vloggers. Hindi ko alam po ano tawag sa kanila eh. Twitterist ba? Ewan ko rin sa TikTok, hindi ako nakakapag-TikTok eh. Mula kahapon pa po hanggang ngayon, bahang-baha po ng mga pinagmamalaki po nila yung proyekto ng ating pamahalaan, no? Grabe, para tapos iyak na mga DDS, hindi po mga dilawan, hindi na po, ang tinutukoy na po nila talaga ngayon, mga DDS po ang mga iyak na raw dahil sa mga proyekto ng ating gobyerno. Okay, pag-usapan din po natin ito, sinabi ni Harry Roque, mabigat po to. Ang pakikipagtulungan po sa ICC, kahit po tayo ay hindi na miyembro, yung pong papapasukin natin o kaya ay ipapahuli natin, no? Kung magbibigay po yung ICC ng warrant of arrest kay Pangulong Duterte at ipapahuli po ng ating pamahalaan, impeachable offense po to, no? Ayan, siyempre wala pa rin pong katapusan yung paninira nila kay Sara Duterte na sana daw ay magsalita na si Sara Duterte tungkol po sa nangyayari sa WPS. Parang kung makikinig ka rito sa mga to, parang araw-araw binobomba tayo ng kanyon tubig eh. Okay, yan po ang mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bumaha po yung dalawa na proyekto na, dalawang ipinagmamalaki. Dalawa lang po maipagmalaki, wala na pong iba. No? Dalawa lang po yung ipinagmamalaki ng mga supporter ni BBM na nagawa ng administrasyong ito. Una po, yung nakapagpapasok ng 4 trillion na nung kinwestiyon na pledges lang pala ay naging 249 o kulang-kulang 300 billion na lang, di ba? At ikalawa po, ito po. Pinagmamalaki po nila ngayon, nakakahiya. Pinagmamalaki nila ngayon na si Pangulong Marcos daw po ay nagbayad ng utang. Proyekto po. Proyekto po ba yung pagbabayad ng utang? Ililinaw ko po sa inyo, hindi ko po maintindihan. Grabe, ganito na po. Ganito na po yung ating anong tawag diyan? Ganito na po yung ating kababaw, yung ating pamahalaan. Pati po yung hindi proyekto, sa kawalan po ng may pagmamalaki, ginagawa na pong proyekto. Tingnan po ninyo yung mga numero po ni BP Sara, di ba? Kung ilang classroom ang pinatayo, bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng pagmamalaki. Ito po, tignan nyo po yung mga pinatayong classroom, ni-repair na classroom, yung mga eskwelahan na makaabot. Ganun po ang pagmamalaki ng proyekto. Ito po utang. Una po, na-disprove na po natin na may 4 trillion. At napatunayan po natin na mas malaki ang pumapasok na direct foreign investment nung panahon na yung Pangulo ng Pilipinas ay stay put lang sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, kaysa sa panahon ng ang Pangulo ng Pilipinas ay ikot ng ikot. Sabi nga po, hindi na po nakatiis si Coco Pimentel. Nakiusap na eh. Sabi niya, mahal na Pangulo, baka gusto mo naman mag-stay na lang sa Pilipinas. I-meeting mo na lang na walang katapusan ng yung mga, ayun sinabi ni Pimentel. Eto po, if those are his priorities, kung priority daw po ng Pangulo ang bumiyahe, wala tayong magagawa. A president who cannot deliver on his promises will pay the political price, won't he? We just have to remind him, Mr. President, you're wasting your time. Sabi po to ni Coco Pimentel, Mr. President, you're wasting your time. You're wasting your time abroad. Just stay here. Hold as many meetings as you want with your cabinet. Waste of time. Bakit po waste of time? Mas malaki po yung pumasok na direct foreign investment sa isang Pangulo na sabi nga nila kay Pangulong Duterte nun, tutulog-tulog lang sa Malacanang, di ba? Pero mas malaki po yung foreign investment. Wala pong, akala nyo walang ginagawa. Magtrabaho po kayo bilang Pangulo. Yan po sabi ni Coco Pimentel. Wala po kayong nahihita. Mas malaki po yung pumapasok na foreign direct investment doon sa Pangulo na nasa Pilipinas na nagtatrabaho, nakikita ng mga foreigners na okay to, nagbi-build. Ngayon po, sa kasawiang palad, walang maipagmalaking build.
Tandang-tanda ko noon direkta, meron kagad, 'di ba? Meron kagad noon na pagmamalaki na nagsimula yung war on drugs, nagsimula yung bill pagkaupo ni Pangulong Duterte. Ngayon po ano po ang pagmamalaki? May pumasok na pledges. May pumasok na pledges sa ginawang pagbabiyahe ng pagbabiyahe. Pledges. 91 pa, hindi ako marunong sa quotation. Kinukut ko lang yung si JC Punong Bayan dahil yun po ay PhD ng economics. Kaya lang dilawan yun 91% ng sinasabing investment, 91%, putan, dami, ay mga pledges lamang. O, ikalawa, ito po, bumabaha ngayon. Banggitin ko lang kung paano tayo inaasar ng mga to. No? Ayan. Ay, na-tweet, grabe naman yan. Huwag mo namang galingan, dami na namang magagalit niyan. Nakakapanibago, di ba? Laging may utang yung gobyerno sa past. Wala akong pinapatamahan ha, baka may umiyak. Ano po itong sinasabi nitong Snorlax? Nakita niyo po pati yung mga binabanatan natin ngayon na mga nagtatanggol kay BBM at kay Tambaloslos. Mga pangalang hindi totoo. Snorlax, Marcos Makapili, sino pa ba yung mga yan? Ito lang, o yan, JC Punong Barangay, si Jaguar Magnet. Ni walang pangalan ng tao eh. Akalain ba namin kung iba-ibang tao yan o kayo-kayo lang din yan? Di ba? Kasi pare-parehong palpak eh. Ipinagmamalaki po nila na si Pangulong Marcos ngayon ay nagbabayad ng utang. Tanong, proyekto ba yan? Proyekto ba yung magbayad ka ng utang? Alam niyo po ba yung pagbabayad ng utang ng Pilipinas? Ang tawag po dyan, para lang po alam natin, automatic appropriation po yan sa budget. Hindi po pinag-uusapan yan sa budget kasi automatic appropriation, nakabatas po yan. May porsyento po ng budget natin automatic ilalaan sa budget ay sa debt servicing. Kailan pa po naging proyekto at kinakailangan nyo may pagmalaki yung pagbabayad ng utang? Yung po bang si Pangulong Duterte hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Yung po si Pinoy hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Yung ba si Gloria hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Anong pinagmamalaki? Wala nga may pagmalaki. Walang proyekto, kaya pati yung pagbabayad lang ng utang, papalabasin nila na magandang proyekto ni BBM. Nakakahiya po ang gobyernong ito. Ipagmalaki niyo po yung mga nagawa, hindi po yung ginawa ng lahat ng Pangulo. Wala po nag-war on drugs eh. Pinagmalaki natin na nag-war on drugs si Pangulong Duterte. Wala nag-build. Yung ganyang karami na infrastructure, pinagmalaki natin yan. Walang nag-free education, pinagmalaki natin yan. Walang nag-10 years sa mga passport, 10 years sa lisensya at kung ano pa, pinagmamalaki natin yan. At kung ano pa po, build. Ang dami pong ginawa eh. Ito po, ang pinagmamalaki. Wow, iiyak na kayo kasi nagbayad ng utang. Sino po bang presidenteng hindi nagbayad ng utang? Automatic po yan. Tawa po ako ng tawa talaga, no? Nakakaawa. Naawa po ako sa tagapagtanggol ni Pangulong Marcos at ni Martin Romualdez. Kasi wala pong maipagmalaki. Kumbaga sa atin, tayo, tao sa gobyerno o kahit sa private, kaya lang sa gobyerno po kasi ito eh. Ibig sabihin po, pag nangutang ka sa GSIS, automatic deduction. Ikaw ba pagmamalaki mo ba yun? Proyekto mo ba yun? Na ikaw ay nagbabayad ng utang? Umutang ka, natural, magbabayad ka ng utang. Automatic deduction nga po yun eh. Hindi nga po inutos ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos yun eh. Ipapakita nila, ang laki ng binabayad. Natural, lumalaki po utang natin, kaya yung automatic deduction para sa utang, mas malaki na ngayon. Dahil totoo po, lumobo po yung utang natin nung panahon ng pandemic. Bakit? Nagbigay tayo ng ayuda, na bumili tayo ng mga bakuna. Eto po ang magugulat kayo. Uutangin lang po yan. Di ba sinabi na po, halos kalahati ng budget natin, uutangin. Alam nga naman hindi ka magbayad, utang ka lang na utang, hindi ka magbabayad. Wala pong presidente ng Pilipinas na hindi nagbayad ng utang. Yan nga po yung unang puna ng mga tao kay Cory Aquino. Galing sa revolusyon, pero nagbayad pa rin siya ng mga utang. Mga engot. Hindi po nakakatuwa yun. Natural lang na... Hindi nga po inuutos ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos yun eh. Talagang automatic appropriation po ang tawag doon. Kumbaga sa atin, sa normal na tao, umutang ka sa GSIS, automatic deduction. Kakaltasan ka ng utang. Yan po, sa totoo lang, dalawa po ang pinagmamalaki nila. Yun lang, wala na kayo maipagmalaking iba. Wala na. Ay kawawa naman ang ating bansa. Ako po, ito po kasi yung time na ipinagmamalaki yung mga nagawa, no? Kung yan lang po ang dalawa ang pinagmamalaki, yung pagpasok ng foreign investment to justify
yung pagdadagdag ng 56% ng budget ni Pangulong Marcos sa susunod na taon para mag-travel ng mas marami pang bansa, patay tayo dyan. At saka yung pagbabayad ng utang, kung yan lang po, at sisiraan na yung Duterte, yari tayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman